Boss Q, ngayong gabi sa Empire State, ang 100 milyon na ipapakalat. Handa na ang lahat. Tatlong buwan nang di nagbabayad si Bai Xiaoya. Kung di makakabayad ngayong gabi, sa 80,000 na bayarin sa paggamot, wala kaming choice kundi, kailangan na namin kayong paalisin sa ospital. Baguhan. Parang naalala ko, dati kang tagalinis sa club Eh yun nga. Maliit lang kita sa paglilinis. Nagbayad ako ng malaki para sa'yo. Tapos ayaw mo pa mahawakan. Hostess ka lang. Ano ba yung pagiging malinis mo dyan? Tumutugtog lang ako ng inuman. Hindi nagbebenta. Eh di sana di ka na nag-hostess. Nagsimula ka na. Huwag ka nang magpanggap. Pera o dignidad. Pumili ka na lang. Pera na lang. Alam ko na. Nay, Xiao Feng, Xiaoya, bakit kayo nandito? Huwag kayong gagalaw. Nay, ayaw ko nang magpagamot. Ayokong naghihirap ka para sa akin. Umuwi na tayo sa bahay. Hinampas mo ko? Bitawan mo ang anak ko. Ngayon lumuhad ka at magserbisyo. Kung hindi, sisikailin ko ta. Bitawan mo ang bata. Luluhuran kita. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi mo ba naiintindihan? Wag, si Young Master Go magpapakalat ng pera sa taas ng Empire State. Nagkalat ng pera si Ginoong Go. Hindi ka ba kulang sa pera? Dali, pulutin mo. Ano ba yung pagpapakalat ni Gino? Hindi mo alam. Tuwing saktong araw na ito taon-taon, nagpapakalat siya ng pera sa tuktok ng Empire State. Sabi nila, nung nalugi si Ginoong Go, iniwan siya ng nabiyang mapang-api. Ngayon naging pinakamakapangyarihan sa negosyo. Taon-taon naghihiganti sa pamamagitan ng pera. Parang pangingilag sa nabiyang iyon. 6 na taon nang nakalipas. Hiwalay na rin kami. Ranran. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Pag-usapan natin ang lahat. Sige na, huwag mo akong iwan. Ito ba yung sinasabi mong hindi natatagal at laging nakabuntot sa'yo? Ganyan nga ang nakikita mo. May bago na akong nakita. Sasabihin ko na rin, hindi kita minahal kailanman. Ikaw lang ay tuntungan ko para umangat. Tingnan mo sarili mo. At itong kotse kong mamahali. Sawa na ako sa hirap. Ikaw na ang manatiling dukha. Nagbibiro ka lang, di ba? Bitawan mo ako. Sabi mo mahal mo ako. Pigilan mo iyang kabubuhan. Walang kwenta ang pag-ibig. Pera lang ang mahalaga. Gumingyang. Ikaw ba talaga yan? Si Bayranran ay mayaman na ngayon. Nagsisisi ka na ba? Parang sira ang babae sa baba. Nakatayo lang doon. At ayaw pulutin ang pera. Hindi ako naniniwalang may babaeng ayaw sa pera sa mundo. Director Gyu. Magsisimula na ang cocktail party. Lahat ng mayayaman sa Haicheng naghihintay sa inyo. Bayranran, nasaan ka na talaga? Nay, bakit ka umiiyak? May nanakit na naman ba sa'yo? Hindi naman. Malakas lang ang hangin. Napuwing ako. Saan ka ba patungo? Anong gagawin nyo? Ang galing mong magkunwari. Malaki ang binayad ko para sa'yo. Kung ayaw mo akong pagsilbihan, ipapasa kita sa iba.
Ano nang ginagawa nyo? Ano to? Nay, natatakot ako. Tulungan mo ako. Kung ayaw mong mawalan ng anak, sumama ka na. Samahan mo ako ngayon din. Sino ang pupuntahan natin? Pagpasok mo malalaman mo. May hihingin ako sa kanya. Maging masuyo ka sa loob. Gamitin mo lahat ng alam mo. Kung hindi mo na makikita ang anak mo. Tara na. Director Gyu, nandito na si Eli ng Dongsheng. Ang Eli na ito, nagkalat sa illegal na negosyo, sinampahan natin ng kaso. Ayaw niyang makulong, paulit-ulit nagmamakaawa, para patawarin siya. Ngayong pagpunta niya, dinala pa ang kabit niya, para ihandog sa'yo. Walang kwentang regalo. Paalisin silang dalawa, itapon sa labas. Opo. Makipagkita ako kay Director Go. Tigilan niyo yan, tigil. Bayran-ran. Ikaw talaga. Ginoong Go. Gusto mo talaga siya. Shota ko siya, kung gusto mo. Ibigay ko sa'yo, tungkol naman sa usapin sa bureau. Shota. Pareho ka pa rin noon, gagawin lahat para sa pera. Kilala mo siya, Ginoong Go? Ex-girlfriend ko, Bayran-ran. News na Haida Unib noon, niloko ako 6 taon na ang nakalipas, tumakbo sa mayamang matanda. Ha, pinili ang matanda kaysa kay Gino. Tingnan mo estado ni Mr. Go ngayon. Kung ako siya, nagsisisi na sana ako. Bakit mo pa ginawa to? Nagpapanggap ka. Nang hiram ng kotse. Nang hiram ng sutang tatay mo. May sakit siya. Malubha na. Ang pamilya Go at Do. May kasunduan sa kasal. Kung hihiwalayan mo si Gumingyang, papayag ako sa anak sa labas niya. Bumalik sa pamilya Go. Magmana ng negosyo. Ang matandang Gyu. Tunay ang pagmamahalan namin ni Mingya. Sabihin ko na sa'yo, si Gumingyang ay may bihirang sakit sa dugo. Tanging ang pamilya Go ang makakapagpagamot sa kanya. Kung mahal mo talaga siya, makipaghiwalay ka na. Ikaw na bahala. Ang pamilya Go. Hindi kailangan si Gumingyang. Ganyan ka ba humingi ng pabor? Alalahanin mo, ikaw ngayon ang nangangailangan sa akin. Inumin mo lahat ng alak na yan. Nakalimutan ko, parang allergic ka sa alcohol, di ba? Pero para sa sponsor at pera, ang allergy na yan, kakayanin mo siguro. Anong tinutunganga mo? Uminom ka na. Huwag mong kalimutan na sa akin pa rin ang anak mo. Ano? May anak ka? Sa matandang lalaki ba yun noon? Walang kang pakialam kung kaninong anak yun. Sana to pa rin ni Press. Gu ang usapan. Lumala na ang allergy niya. Ranran, magtiis ka pa. Malapit na tayo sa ospital. Ranran, kasalanan ko ito. Sa susunod na nandito ako, sinumang magpilit sa'yo uminom, makakalaban nila ako. Uminom ka na. Kung hindi ka iinom, hindi ako papayagan umalis ni Press. Go, ito. Ipinaglalaban mo ang taong to. Wala siyang pakialam kung mabuhay ka man o mamatay. Ikaw naman. May pakialam ka ba kung mabuhay ako o mamatay? Pinagsisihan mo ba na iniwan mo ako? Kahit minsan, Walang pagsisisi. sa paningin mo ba, ang nakaraan natin, wala talagang halaga sa'yo. Hindi ko talaga malimutan ang nakaraan. Pero hindi ko masabi sa'yo, ang mahalaga ay buhay ka. Ginoong Gyu. Ayon din sa inyo. Lumipas na iyon. Ginoong Go, hindi ko alam noon. Nasaktan ka niya ng lubha. Gag-aantay ako para sa'yo. Binayaran kita, kaya dapat sumunod ka ng maayos.
Kapag hindi magbigay ng senadorya si Ginoong Go, uminom ka ng todo hanggang mamatay. Naiintindihan mo? Mamakaawa ka sa akin. Basta mamakaawa ka lang. Sabihin mong nagsisisi ka. Nagsisisi kang iniwan mo ako dahil sa pera. Pagpapatawad kita. Ginoong Gu, narito na ang fiance niyo. Mahal, asawa ko. Alam ng buong Haicheng na, si President Go at ang Do Group, ikakasal na ang anak na babae. Si President Go para kay Miss Do. Ang seremonya ng engagement ay gumastos ng 200 milyon. Ang laki ng ginastos. Gumingyang. May fiancé ka na. Nang ako'y pinakamahirap, iniwan mo ako, ngayon na may kapangyarihan na. Maraming babae ang gustong makasama ako. Hindi mo siguro iniisip na naghihintay pa rin ako sa'yo. Mingyang, hindi siya karapat-dapat Ako lang ang nagmahal sa'yo. Kahit mahirap ka, talaga kitang naiintindihan. Sa harap ng lahat, nagpapakita kayo ng pagmamahal. Mukhang may magandang balita. Imbitahan nyo kami sa kasal. Naubos na ang alak. Pwede na ba akong umalis? Oo, President Go. Naubos na ang alak. Sabi nyo pagkatapos niyang uminom. Pababayaan nyo ako. Bayran Ran. Kayang mong maging kabit ng ganyang lalaki. Gusto mo ba talaga ang matanda at malangis na lalaki? Kaya pala noon ay tumakbo ka sa matandang lalaki para sa pera. Lahat gagawin mo. Tama na. Ikaw yung apelyido, yung kabit, di ba? Mga agaw ka ng asawa ko, papatayin kita. Mahal, makinig ka sa akin. Wala akong ginawa. Babaeng entertainer lang siya. Sinabihan ko na siya dati. Pera lang habol niyan. Mangakit pa ng lalaki ko, tingnan mo nga itsura mo. Itong hako, hindi mo murahin to ah. Ang ganda. Subukan. Bagay ba? Ganda. Nitong mga buwan, nagtipid ako, foodpanda ng gabi-gabi. Para lang mabili tong hikaw. Naman. Basta masaya ka. Kahit magkano sulit. Hindi raw siya kabit. Ikaw nagregalo sa kanya. Akin na yan. Isoli mo hikaw ko. Mangakit ng lalaki ko. Mga chika. Habarin niyo damit niya. Tawagin mga tropa. Lipat tayo sa ibang lugar para mas masaya. Sino mang gagalaw sa kanya? Ano ka ba? Isa ka rin dito. Umalis ka riyan. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang asawa ng CEO ng Dongsheng Group. Assistant Wang, binibigyan kita ng isang gabi. Ang Dongsheng Group. Papaniwalain kong mawala ito bukas sa Haicheng. Opo. President Go, patawarin mo po ako. Mahabag kayo. Anong presidente? Shy, bakit ka lumuhad sa kanya? Tanggang babae ka. Muntik na ako mamatay dahil sa'yo. Pinakamayaman sa Haicheng Group. President Go ng Go Corporation. Siya nga ang presidente Go. Ikaw. Regalo ko sa iba. Nangahas kang galawin. Mga tauhan, putulin niyo ang kamay ng babaeng ito. President Go, paumanhin. President Go, kahabagan. President Go, bulag po ako sa inyo. President Go, pakiusap, patawarin ang binibini kong ito. Ang binibini, bini. Pakiusap po wag pong magalit sa hamak. Patawarin mo na ako. Ang binibini, bini. Ranyan. Ranyan. Ako lang ang pwedeng umapi sa akin. Ang dalawang ito, huwag ko nang makita sa Haicheng bukas. Makita muli. Naiintindihan? Opo. Minyang, kung dadalhin mo siya, ano naman ang gagawin ko? Humayo ka. Ranyan. Sa loob ng mahabang panahon, ang galit ko sa iyo ang nagpanati. Nabuhay ako hanggang ngayon. Ngunit nang tayo'y nagkita kanina, alam ko na.
Natalo ako. Lubos na pagkatalo. Gusto mo ng pera, di ba? Mayaman na ako ngayon. Bakit ayaw mo pa rin akong mahalin? Bakit? Bakit mas pipili makipagkita sa matandang lalaking yon kaysa sabihing mahal mo ako? Bakit alam kong nanandaya ka? Pero mahal pa rin kita. Bayran yan. Wala na talaga akong pag-asa. Mingyang, hindi ako karapat-dapat. Hindi ka nga ba umalis dahil sa pera? Kaya mo ko iniwan. Ngayon bumalik ka ng nakakaawa. Nagpapanggap ka pa para kanina. Maganda ba? Maganda. Basta gusto mo. Kahit magkano, sulit yan. Yung alaala ng nanay ko ito. Magkano kaya ang halaga nito? Basta gagaling sakit. Wala akong pakialam. Hindi kita minahal kailanman. Isa lang akong sasakay sa mataas na lipunan, reserbang kasintahan. Sino ang mayaman? Siya ang mamahalin ko. Rgu. Bakit mo siya iniligtas? Nooy mahal na mahal mo siya, tapos ginawa niya yon sa'yo. Nung may sakit ka noon, tanging ang Gu family ang makakagaling. Pumayag na ang matandang Gu, bumalik ka para magpagaling. Kondisyon lang ay, hiwalayan mo si Bayranran. Ikaw. Pero pinili mo siya, isinakripisyo ang negosyo ng Gu. Mismo ang buhay mo, tama na. Buti na lang tumakas siya noon. Naging mabuti rin ang nangyari. Kung hindi, para sa ganyang babae, di ka nagsisisi. Ikaw ang pumatay sa nanay ko. Ibalik mo nanay ko. Salba ha. Dalhin niyo tong dalawa. Opo, lakat. Teka muna. Bunutan inyo ng buhok. Aid na test kasama yung matanda, para malaman kung magkamag-anak. Opo. Sir Gu, napansin kong tong mga bata, kamukha mo talaga. Baka naman, anak mo to. Ilang taon na kayong dalawa? Kailan kayo ipinanganak? Hindi namin sasabihin. Sa masamang tao. Galit kami sa'yo. Masama kang tao. Inaaway mo si mama. Dalhin sila palayo. Mingyang, napanaginipan na naman kita. Bayranran. Hindi mo siguro inaasahan na alagaan. Paring kita tulad ng dati, di ba? Isuot mo muna ito. Pag nagkapera ako, papalitan ko ito ng malaking singsing. At pagkatapos ay papakasalan kita. Ang ganda. Bakit mo suot to? Hindi ba't gusto mo ang pera? Bakit mo pa rin suot ang sirang bagay na to? Mingyang. Kumusta ka nitong mga nakaraang taon? Bayranran. Hindi na ako ang dating ako. Hindi na ako magpapaloko ulit sa'yo. Gumingyang. Gumingyang. Gumaling ka na ba? Bayranran. Ulitin ko ang tanong ko. Tungkol sa nangyari noon, wala ka bang kahit anong paliwanag? Basta't buhay ka pa. Gagawin ko ang lahat. Sa totoo lang, ang dalawang bata ay Presidente. Lumabas na ang resulta ng check. Huwag na. Akin ang bata. Director Gu. Subukan po ninyong tignan ito.
Ranran. Niloloko mo na naman ako. Gusto mong putulin ko dila mo, nandaya ka na naman. Hindi kita dinaya. Nang babae ka, mapagpanggap. Ngayon gusto mo pang, maipasa sa akin ang matandang lalaki. Ano ba talaga tingin mo sa akin? Mingyang, anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Pakinggan mo muna ako. Isa pang salita at papatayin kita. Mingyang. 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 Talagang mga anak mo sila. Kung gusto mo siyang mamatay, sundan mo siya. Don Q. Akala mo ba talaga, pag gumaling siya, kayo ng dalawa, ay magkakabalikan, matagumpay ang operasyon noon. Pero ngayon kailangan niyang magpalit ng dugo buwan-buwan, bihira ang kanyang blood type. Kapag hiniwalay sa aming mga go, wala nang makakapigil sa kanyang kamatayan. Lahat ng meron siya galing sa amin. Pati buhay niya. Kung gusto ko, pwede ko itong bawiin. Ako ang may kasalanan, Don Gu. Huwag mo saktan si Mingyang. Binabalaan kita. Kapag pinaalam mo kay Mingyang na kanyang anak ang mga batang ta, handa ka na sa libing niya bukas. Nako, dinala ni Young Master Go ang mga bata. Gumingyang. Sino sa dalawang to ang unang tatamaan? Hindi sila. Hindi talaga. Nasa yan ay test ang katotohanan. Mingyang pakiusap. Ako ang nagkamali. Naisahan ako ng demonyo. Napapagod akong mag-alaga ng dalawang bata. Gusto ko silang bigyan ng ama. Bakit mo akalain na pag nagmakaawa ka, ay pakakawalan ko sila? Huwag mo silang saktan, Mingyang. Pagsisihan mo to. Ang pinagsisihan ko ay pagpapatawad ko noon. Ang 100 na palasong ito ngayon, ikaw at ang dalawang bata, to ay hindi makakalabas. Guminyang, pakiusap. Sa akin mo ibuhos ang galit mo. Walang kasalanan ang mga bata. Sila'y walang malay. Kung may sisihin ka man, iyong mapanlinlang na ina nila. Huwag. Kung sasaktan mo sila, unahin mo ang katawan ko. CJ, kung ayaw mong ako ang bumaril, ikaw na ang gawa. Di ba tinuruan na kita? Guminyang, Bumaril ka na. Huwag kang manginig. Baka mawalan ka ng mata o hita. Anong gagawin mo? huwag mong gawin ito sa kanila, ang mga batang ito. Kung sasabihin mo kay Mingyang na kanyang mga anak ang mga batang ito, maghanda ka na sa libing niya. Ang mga ito, mga bata lang sila. Kung ganon, ikaw ang kumilos. Maging target ka namin. CJ, kahit mamatay pa ako, basta huwag mo silang saktan. Para sa dalawang batang ito, isusugal mo ang buhay mo. Mingyang. Live target practice. Gusto ko ring sumali, Mingyang. Turuan mo ako. CJ, Bairanran, baka hindi ako magaling. Mag-ingat ka, baka matamaan ang puso mo. huwag na, ako na. Huwag mong dudumihan ang kamay mo. CJ. Ranran. Ranran. Sino ka? Ano relasyon nyo? Asawa ko siya. Kalahating taon lang akong wala. Bakit ka naging ganito? Hindi ko inakala na makikilala ko si Gumingyang. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Yung sinabi ko sa archery range, huwag mong isiping masama. Gusto ko lang protektahan ka. Ang pamilya Gu ay napakamakapangyarihan ngayon.
Kahit hindi kasing yaman ng mga Gu ang pamilya Zhao, kaya pa rin nating takutin sila. Salamat. Huwag ka munang magpasalamat. Noong panahong iyon, hindi ko na asikaso ang dalawang bata. Nasa poder pa rin ni Gu Mingyang. Ano? Ano sinabi? Hindi ko inaasahang narito ako sa maling oras. Nakakaistorbo pala sa inyong dalawa. Anong ginagawa mo rito? Narito ako para sabihin sa inyong dalawa ang kinaroroonan ng dalawang bata. Nasaan ang mga anak ko? Itinago ni Gumingyang ang mga bata sa hotel. Narito ang address sa papel na ito. Pumunta ka ng mag-isa. Hindi niya ibabalik kung may kasama ka. Xiao Feng. Xiaoya, narito na si Mama. Narito ako, Ma. Sino kayo? Sa gabing ito, kaming dalawa, ang magtuturo sa'yo kung sino talaga kami. Si Bayranran pala ay pumasok sa hotel kasama mga lalaking matatanda. Ang laki pala ng kanyang apetito. Kahit si Yang Master Zhao ay hindi sapat para sa kanya. Itong mestisong ito, kliyente mo rin ba siya? Ang galing mo talaga. 3 ang pinagsilbihan mo sa isang gabi. Ikaw. Ming Yang, Ganun na ba kagrabe ang pangangailangan mo sa pera? Nagastos mo na agad ang perang binigay ko. Nagbebenta ka na naman. wala akong ginawa. Hind, Nagmamalinis ka pa sa harap ko. Kung kaya mo silang paglingkuran, bakit hindi mo ako paglingkuran? ayaw ko. Ayaw. Hind, nagpapanggap ka pang dalisay. Bakit ngayon ka lang nagsalita ng ganito? Imunga nga. Ang bilis mong magtakwil sa atin. May iba ka na namang lalapitan. Halika't paglingkuran mo ako sa paliligo. Ming Yang, Banlawan mo akong mabuti. Pagkatapos kong makipagtalik sa babaeng tulad mo. Hindi ba't gusto mo ang maging alalay ng mga lalaki? Dapat masaya ka. At least kumikita ka pa rin. kung ipipilit mo pa, itatapon ko na lang ito sa tubig. Magkakamatay tayong dalawa. CJ, sabay tayong mamatay. 6 na taon na ang nakalipas, ito na ang gusto ko. Tama na. Tutulungan kitang maghugas. Kuskusin mong mabuti. May mga marka ng kuko mo rito. Para kanino ka pa nagsasabuhay? Gumingyang, ano ba nang gusto mong gawin? Gagawin ko ang anumang gusto ko. Bibigyan kita ng pabuya. Anong tinatakbuhan mo? Wala akong ginagawa. Sabihin mo sa akin, paano mo trinato ang mga lalaking yon? Paano kanila tratuhin? Gumingyang, huwag mo akong dadahasin ng ganito. Kung aalis ka, lumabas ka ng ganito. Gumingyang, akala mo ba noong una, may ginawa akong mali sa'yo? Kaya ngayon, kahit anong gawin, sakin ayos lang sa'yo. Tao rin ako. May dangal din ako. Ikaw din may dangal. Akala ko pera lang ang nasa isip mo. Tama na. Ganito na ba kalaki ang inis mo sakit? Tapos na ang lahat sa ating dalawa. Kahit nagwakas na ang pag-ibig natin, ang paghihiganti ko sa'yo ay ngayon pa lang magsisimula. Pag umuwi kang ganito, ano kaya iisipin ng asawa mo? Ang problema namin ng asawa ko, wala kang pakialam. Huwag mong kalimutan na nasa akin ang anak mo. Gumingyang, kung talagang lalaki ka, huwag mong gamitin ang bata panakot. Kung may problema ka, sakin diretsuhin mo. Pagkalipas ng 3 buwan, pakakasalan ko si Duaili. Hanggang sa kasal, sundin mo ako. Tutuparin ang lahat ng kailangan ko. Maging tapat kang kabit. Kung hindi ang anak. Walang hiya. Wala kang ibang paraan. Nasa akin ang anak mo. Halikan mo ako.
Mingyang. Yung babae ba na, nang akit ulit sa'yo? Wala. Mingyang. Kung may kailangan ka, ako na lang lapitan mo. Huwag kang hahanap ng iba. Hindi na. Gumingyang. Malapit na tayong ikasal. Bakit ayaw mo pa rin akong hawakan? Ano ba talaga ang ibig mo? Halatang halata na. Hindi mo ba nakikita? Ginamit lang kita para makaganti sa kanya. Ginusto ka ng lolo ko dahil sa pamilya mo, kaya ako pumayag sa kasal. Walang pagmamahal sa atin. Huwag kang makialam. Alam kong ikaw ang nang-aki. Kay Mingyang, patayin niyo siya. Ano to? Bunutin niyo mga kuko niya. Alam mo, kahit nakatulog ka kay Minya, hindi mo ako mapapalitan. Basura ka lang sa paningin niya. Ako lang ang magiging tigres. Yan. Yan. Bakit mo ginawa? Sa sarili mo ito? Tatay. Nakasalubong ko si Guminya. Paano siya nang ahas na ganyanin ka? Ni hindi niya alam. Hahabulin ko siya. Tatay. Bakit niya inaapi ang anak ko? Tatay. Huwag kang pumunta. Ako ang may kasalanan noon. Wala kang kasalanan. Iniligtas mo lang buhay niya. Huwag mo nang hanapin. Pakiusap ko sa... Sumpaan talaga. Walang kawala ang inyong dalawa. Ito ay... Wala akong kaya. Ito'y tipid ko. Sa pagtatrabaho at pagkaing bakal. Ipanggamot mo kay Xiaoya. Tatay. Hindi ko kaya tanggapin. Masama rin pangangatawan mo. Kailangan mo ng pera para sa gamutan. Hindi ko kukunin. Yan. Noong buhay pa ang ina mo, pinili akong pakasalan. Mayaman ang angkan niya. Ngunit sa mahirap na buhay, siya'y nawala. Ako ang may sala. Tanggapin mo itong pera. Alagaan mo ang sarili mo, mabubuhay akong payapa. Tatay. Lumabas ka rito, puting matanda. Bayaran mo ang utang. Kayong mga gago. Leyes kayo, wala kaming utang sa inyo. Ako ang nagsasabing may utang kayo. Matandang gago. Yang panandalyang sira mo, sino tinatakot mo? Wala akong pera. Kahit meron ayoko magbayad. Kayong mga Tatay. matandang salbaha, murahin kami, bugbugin ta. Tatay, huwag. Bitawan ang tatay ko. Aray. Tigilan niyo ako. Si tatay mo ang may utang. Utang dapat bayaran. Walang diskusyon. Ranen. Wala kaming utang. Huwag matakot sa kanila. Baliin ninyo ang binti niya. Tumigil kayo. Tigilan niyo na. Bibigyan ko kayo ng pera. Pakawalan niyo si tatay. Ranen. Huwag ibigay sa kanila. Tatay, di ko kayang panoorin na ganito katratuhin. Pwede niyo na bang pakawalan si tatay? Palalampasin namin siya. Sige, pero kulang itong pera ah. Mas mabuti samahan mo kami. Magsaya ng gusto. Bitawan niyo ako. Bitawan. Pakawalan ang tatay ko. Bitawan niyo ako ngayon din. Let go. Anak ko. Tumigil ka. Ran, okay ka lang. Alam mo ba kung sino kami? Nanggambala ka pa sa aming plano? Wala akong pakialam kung sino kayo. Hanggat nandito, walang mananakit kay Ranran. Boss, parang siya yung panganay ng pamilya Zhao. Si Ginoong Zhao, pababayaan muna namin kayo ngayon. Babawian din namin kayo balang araw.
Huwag kang mag-alala, tiyak na gagaling ang tiyuhin mo. Salamat ha. Yung pagpapagamot ni Xiaoya noon. Saka nung iniligtas mo ako. Ngayon naman sa pagtulong sa tatay ko, gastusin sa ospital. Huwag kang mag-alala, kapag kumita na ako, agad-agad kong babayaran. Hindi mo kailangang mahiya sa akin. Kusa ko itong ginawa. Alam ko, hindi ako yung taong gusto mo. Gusto kitang samahan at protektahan. Pwede ba akong sumama sa'yo? Tulungan kitang alagaan ang tiyuhin mo at si Xiaoya. Pasensya na. Ako, Huwag kang magmadaling sumagot. nahihiya lang talaga ako. Marami ka nang natulong sa akin. Wala pa akong nasukli sa... Kung ganoon, meron tayong auction sa susunod na araw. Sama ka sa akin. Pero, Hindi ba't napagkasunduan na to? Bakit agad-agad kang tumanggi? sige, papayag ako. Hoy, Zirong. Okay lang, unahin mo ang mga gawain mo. Hihintayin kita sa auction. Akin to ang bag. Matanda ka na, bitawan mo yan. Ang bag ko yan. Bitawan mo na. Tulong. May magnanakaw. Ninakaw niya ang bag ko. Huwag kayong maniniwala. Sa matandang ito, nagsisinungaling siya. Tingnan niyo ang dumi niya. Paano siya magkakaganyang bag? Ang bag na ito ay sa asawa ko. Nahulog ang lola, walang tutulong. Ngayon, sino ang manggahas tumulong? Kung pagkakitaan tayo, Tama sila. Sabi mo sa'yo ang bag, ano ang laman ng bag na ito? bag ng asawa ko to. Eh di ko alam ang laman. Bariya siguro, susi at pampaganda. Walang laman ang bag ko. Litrato lang ng anak ko. Patingin niya ng bag mo. Lola, okay ka lang po. Nene, ikaw lang ang mabait. Yung mga dumaan kanina. Nakita akong nahulog. Walang tumulong. Ay, pasensya na. Nadumihan ang maganda mong damit. Okay lang, isang damit lang yan. Walang problema. Lola, mahirap mag-isa. Kung mahina ang tuhod, walang kasama sa bahay. Meron akong anak na babae. Pero nawala. Lola, huwag kayong malungkot. Naniniwala ako na balang araw, makikita niyo po siya. Ang anak niyo ay naghihintay din na sunduin niyo. Nene, ano pangalan mo? May susando sa akin. Papasalamatan ka nila. Hoy! O CJ. Lola, dumating na ang sasakyan. Mauna na ako. Mag-ingat kayong mag-isa. Ingat po lagi. Sige, alis na ako. Salamat ha. Director Bay. Nahanap din namin kayo. May balita na po ba kay Miss? Meron na po, pero... Yumao na po si Miss. Ano po? Pagkatapos pakasal sa lalaki, nagkaanak sila ng babae. Namatay siya makalipas lang ilang taon. Umalis yung lalaki sa tirahan. At nawala ang kontak. Yung bata. Hindi pa namin nakikita yung bata. Pero may natuklasan kami. Sa likod ng bata, may heart-shaped birthmark. Kahit anong mangyari, hanapin ninyo yung batang yun. Up. Oo nga pala, may tumulong sa akong babae kanina. Hanapin niyo siya. Siguraduhing pasalamatan ng maayos. Sige po. Paumanhin po, hindi kayo pwedeng pumasok. Inimbita ako ni Pakitaan niyo po kami ng inyong invitation letter. Kung wala kayong invitation, hindi ko kayo papapasukin. Hindi niyo ba alam kung saan kayo? Ang ganitong auction ay hindi para sa lahat ng tao. Gumingyang. Nasaan ang anak ko? Hindi mamamatay yan. Araw-araw iniisip ang pambobola ng lalaki. May oras ka pa bang alagaan ito? Yang dalawang batang iyon? Mingyang. Sa tingin mo ba pumunta siya rito? Para makapasok ng palihim. Manukso ng bagong lalaki. Ang bilis mo namang humana ng bagong tatay para sa mga anak mo. Bayranran. Wala akong ginawa. Bukod sa pagbaling ng lalaki, ano pa ba kaya? Kasama ko lang si Ranran. Ayos ka lang. Okay lang, Zero. Ang lambing ng tawag mo kay Zero. Nalaman ko na. Hindi naman kayo ikinasal ni Bayranran. Wala kayong kasal. Mingyang, babaeng tulad niya. Paano matututong manatili sa isang lalaki? Tiyak gusto niya maging kabit ng may asawa. Hindi nga kami nagpakasal. Pero mahal ko siya noon pa man. Pumunta ako sa auction na ito para pumili ng sukat na singsing at mag-propose ng formal kay Ranran. Tara na. Enra, bye. Sandali lang po.
Ito po ay mula sa aming chairman. Espesyal para sa inyo. Balitiano high-end na koleksyon. Kahit pamilya Do di makakuha nito. Mingyang, mukhang hindi lang si Zhao Zirong. May bagong lalaki pa siya. Byron Ran. Wala akong. Sige na, Mingyang, tara na't pumasok. Magsisimula na ang subasta. Hindi po ba kayo nagkakamali? Kaninang umaga, salamat sa tulong ninyo sa aming chairman sa pagkuha ng bag. Ito ay mula sa aming chairman bilang pasasalamat. Ang matandang babae ay ang aming chairman. Kung kilala naman pala, magpalit muna tayo ng damit. Magsisimula na ang subasta. Aalis muna ako. Pag itingin ang paghahanap, kailangang mahanap agad ang chairman. Apo sa tuhod. Opo. Hindi ba ito gawa sa Paris, Chano? Ang ganda ng damit. Mahirap makuha itong damit kahit mayaman ka. Ang ganda ng suot niya, at ang klaseng dating. Sino ba siya? Nakasuot pa ng ganyang damit. Nakuha sa paglalapit sa matanda. Subukan nyo kaya. Du Aili, babalaan kita. Kung ulitin mo kay Ranran, ang pagsisinungaling, hindi kita papatayuin. Ang katotohanan ba, ayaw ninyong marinig? Tigil na, Zirong. Ang mga isubasta ngayong gabi ay ito. Luha ng kagandahan. Ito ang natirang alaala ng nanay ko. Magkano kaya ang halaga nito? Kailangan ko talaga ang pera. 3,000 piso. 3,000, baka nagkamali kayo. Impossible to. 3,000 piso lang ang halaga. Matagal na akong nagtitinda. Hindi ako nagkakamali. Peke lang to. 5,000 piso maximum. Kung ayaw mo, edi huwag. Huwag mo kong. Ranmaru. Ipinagbili mo ang singsing. Kailangan nating bawiin. Kahit anong gagawin ko, para gumaling ka. Ranmaru. Sayang, peke pala ang singsing. Walang halaga. Kung totoo sana, ang King Cheng Zili, makakapagpagaling sana sa... Kapag gumaling na, bibilhin ko ulit yon. Ang Ching Cheng Jilei ay walang katumbas na halaga. Matagal nang binili ng mayamang negosyante. Tapos nawala na. Kamakailan lang. Nahanap sa mumurahing pawn shop. Sabi nila, kung isusuot mo, ito sa minamahal mo, hindi na kayo maghihiwalay. Ranmaru. Gusto mo ba? 1,000,000. Oh, mukhang may daladalang. Mahal sa buhay si Ginoo. 2,000,000. Nag-alok ng 2 milyon si Binibini. 3,000,000. 4,000,000. Zhao Zirong. Ang singsing na ito ay akin ng sigurado. Ang maliit na pamilya Du ay di kalaban ng pamilya Zhao. 8,000,000. Zirong, tama na sa pagtataas. Walang problema, kaya ko ang ganitong halaga. Huwag nang magtaas pa. Ayon sa ama, matumalang kita ng kumpanya. Huwag mo akong turuan. Umalis ka na. 1,000,000. Ang gusto ni Du Aili. Walang makakakuha. Kahit napakahalaga nito. Ngunit di ko inakala na ang pamilya Do ay maglalabas ng 10 milyon para sa singsing. Paumanhin, Binibini Du. Akin din ito ngayon. 15,000,000. 15 milyon alok ni Ji Zhao. May mas mataas pa ba sa 15 milyon? Zirong, napakamahal. Di katumbas ng halaga mo sa puso ko. 50,000,000. Huwag na Zero. Isang singsing lang. Hindi kailangan gumastos ng ganito.
Sa paningin mo ba, walang halaga itong singsing? 50 milyon, unang tawag. 50 milyon, pangalawang tawag. 50 milyon, pangatlong tawag. Sold. Binabati kita, Ginoong Go, sa paggamit ng luha ng kagandahan. Ming Yang. Hindi ko inakala. Nagagastos ka ng 50 milyon para sa kasal natin, para sa singsing na ito. Para pala kay Ranran ang singsing. Ranran, pasensya na, hindi ko nakuha ang singsing. Okay lang, ayaw ko rin naman. Ginoong Go, ito ang singsing nyo. Ming Yang. Noon pa man, ipinangako kong tutubusin. Hindi niya kayang ibigay. Ako lang ang makakapagbigay ng lahat. Hindi kailangan ni Ranran ang limos mo. Bibigyan ko siya ng mas maganda. Huwag mo nang gambalain siya. Ano relasyon mo sa kanya? Anong karapatan mong kausapin ako? Sa birthday party ko, ipapahayag ko ang kasal namin ni Ranran. Sana huwag ka nang manggulo pa sa buhay namin. Pakakasal ka sa kanya? Karapatan ko ito. Huwag mong kalimutan, nasa akin pa ang anak mo. Guming Yang. Ang sabi mo, ipinagsabi ko ang ating relasyon sa labas. Payag pa kaya ang mga Zhao na magpakasal kayo? Hindi pwede to. Bakit hindi? Naalala mo pa ba noon kung paano mo ako sinira? Binabalik ko lang ng paunti-unti. Nang humingi ako ng tulong. Walang duda mo akong iniwan. Guming Yang. Nagkamali ako. Nakikiusap ako patingin sa anak natin. Kahit ano gagawin ko. CJ. Kung ganon, huwag kang pupunta sa birthday niyang lalaki. Hindi pwede. Marami akong utang kay Zero. At naipangako ko na sa kanya. Gusto mo pa ring pakasalan siya? Hindi ba't ikakasal ka kay Duaili sa 3 buwan? Tapos na tayo. Wala akong obligasyong sagutin to. CJ. Pumunta ka sa akin bago ang birthday niya. Pagbigyan kitang makita ang anak. Tingnan mo, dumating na si Mr. Zhang. Maligayang kaarawan, tuloy po kayo sa loob. Xiao Liu. Tuloy po kayo, tuloy. Ginoong Zhao, maligayang kaarawan, ang tagal nating hindi nagkita. Pagbati, siyang pa, tuloy po kayo. Ranran, nandito ka na. Bakit? Di maganda itsura mo, may nararamdaman ka ba? Tama na. Paano ka makakadalo sa party bukas? Mas bagay tong outfit na to. Zairong. Pasensya na. Sa akin. Di mo kailangang humingi ng pasensya. Nako, yan ba si GF ni Mr. Zhao? Ang swak nilang dalawa. Happy birthday. Maligayang kaarawan. Salamat. Nako, dumating rin si Mr. Go at MS Do. Akala ko magkaaway ang Go at di ko inasahang. Pumunta pa rin sila ha. Kaninong mga bata yon? Alam nyo bang may anak si Mr. Go? Xiao Feng, Xiao Ya. Maraming tao rito. Ligtas ang bata. Malapit nang matapos ang birth. Samahan kita hanapin ang bata. Bagay na bagay kayong dalawa. Bakit hindi na lang?
Si Miss Bai ang tumugtog para kay Ginoong Zhao bilang regalo sa birthday. Hindi marunong si Miss Bai. Dapat naman marunong siya. Magaling pumili si Ginoong Zhao. Baka ngayon lang, nagkamali siya. Birthday ko ngayon, kaya magpe-perform ako ng isang piyesa. Okay lang. Noong bata ako, tinuruan ako ni Mama. Bakit di natin patugtugin ang dalawang bata na magpiano sa entablado? Mukhang, ang pagpiano ni Miss ay di ganoon kagaling ah. Nasaan si Xiao Feng at Xiao Ya? Hindi ko alam eh. Ano nangyari sa kamay mo? Dalhin na kita sa ospital. Okay lang to. Birthday party mo ngayon. Ako na lang bahala dito. Direktor, pakiusap, patawarin nyo na ang pamilya Zhao. Kung may sisihin man, anak mo ang may sala. Nang gulo sa mga tao ko. Direktor Go. Direktor Go. Gumingyang. Nasaan ang mga anak ko? Sabi ko makikita mo ang bata, pero hindi ko sinabing ibabalik sila. Kung susunod ka lang, makakasama mo ulit ang mga bata. Ay, nawala ang kwintas ko. Tiyak ninakaw ito ng isang tao. Ikaw ba, Byron Ran? Ano ba nang sinasabi mo? Si MS, by I, shota ni Mr. Zhao. Hindi siya gagawa ng ganitong kalokohan. Siya mismo ang umalis noon kasama ng matandang lalaki dahil sa pera. Sanay na siya. Do Ailey. Kailangan ng ebidensya ang mga paratang. CJ, buksan mo ang bag mo para tignan namin. Sabi ko na nga ba, nasa bag niya ang kwintas. Ano nangyari? Nasaan ang kwintas? Mukhang mapapaagang. Plano kong pagliligaw. Kahit may kaunting aberya. Ngunit, Ran. Pakakasalan mo ba ako? Nanay. Nanay. Ano, ang nobya ni Ginoong Zhao? May anak na pala siya. Ganito nakalaki, hindi naman kay Ginoong Zhao, no? Alam kong dalawa ang anak ni Ran. Pero hindi ko pinapansin ang nakaraan niya. Ang importante sa akin ay ang aming magkasamang hinaharap. Ginoong Zhao. Ang babaeng to gustong makapangasawa ng mayaman. Nakipagrelasyon sa matanda, nanganak pa ng dalawa. Gusto mo pa rin? Tama na. Kung gagalangin mo pa siya ng ganyang paraan, hindi kita papatawarin. Nagbabanta ka sakit? Kung babastusin mo pa siya ng walang respeto, handa akong ipakita sa inyong lahat ang kwintas ni Miss Du kung paano nahulog. Kung ganun, napakalalim ng pagmamahal ni Ginoong Zhao. Bibigyan ko siya ng espesyal na regalo. Sakto, masisilip ninyong lahat. Kung si Ginoong Zhao nga ba, ay tulad ng kanyang sinabi. Sa babaeng ito, tunay na walang put. Napakalabis mo na, Du Ailey. Ang babaeng ito, para lang sa pera, kayang makipagtalik sa kahit sino, matandang lalaki, Ginoong Zhao. Pag-isipan mong mabuti ito. Kahit pasiraan mo si Rana, pakakasalan ko pa rin siya. Walang makapagpabago sa desisyon ko. Tutol ako sa kasalang ito. Tatay, maniwala ka sa akin. Hindi ganyan si Ranan. May pagkakamali lang dito.
Kulang pa ba ang kahihiyan? Dahil sa babaeng ito, isisira mo ang pamilya Zhao. Hanggang saan? Kung pakakasalan mo siya. Ngayon na, wala na akong anak na ikaw. Tatay. Si Ranan ay biktima ng manlolokong babae. Direktor Go, pakiusap, patawarin ang pamilya Zhao. Kung may sisihin man, anak mo ang may kasalanan. Nakulitan sa taong akin. Direktor Go. Zyrong, Anong ibig sabihin nito? Zyrong, pasensya ka na. Hindi ko matatanggap ang proposal mo. Hindi kita minahal kailanman. At hindi kita pakakasalan. Gumingyang, ibalik mo ang anak ko. Pagkatapos ng lahat, ibabalik ko sa'yo. Ranan, may nangyari sa tiyo mo. Bakit biglaan ang abiso na paalisin ka sa ospital? Paumanhin po, Ji Zhao. Utos po ito ng inyong ama. Wala kaming magagawa. Huwag kang mag-alala, Ranran. Maghanap ako ng ospital para sa tiyuhin mo. Hoy, ako ito. Maghanap ka ng ibang ospital para sa akin. Ano? Nakapatong ang pera ko sa bangko. Okay lang, Zyrong. Sobra na ang tulong mo sa amin. Huwag ka nang tumulong pa. Ang mga natitirang problema. Kami na. Ang bahala dito. Mauna na ako. Bay Ranran, ilang araw lang hindi nagkita. Ganito ka na, kagat sa pay. Ikaw ang pumilit sa akin nito. Ikaw ngayon ang nakikiusap sa akin. Kailangan ko ng pera. At, tigilan mo ang pamilya Zhao. Ganito ba ang pagmamakaawa? 3 buwan akong susunod sa... Pagkatapos nun, wala nang utang na loob. Ginawa mo ito, lahat ay para kay Zhao Zirong. Ganun mo ba siya kamahal? Ang bagay na ito, wala siyang kinalaman dito. Para sa kanya, humingi ng tulong sa akin. Sa'yo ba, ganun kahalaga? Para sa kanya, gagawin mo ang lahat. Basta palayain mo ang pamilya. Paano kung ipapasok kita sa mga lalaki sa labas? Basta ang sabihin mo. Susundin ko lahat. Umalis ka na. Hintay ka. Ang password ay birthday mo. Magpatala ka bukas. Ranran. Saan galing ang pera mo? Pambayad sa hospital. Nakiusap ka kay Guminyang. Salamat sa pag-alaga sa tatay ko. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Miss Be. Sumama ka na sa akin. Guru Gyu. Ikaw pala? Pinaalalahanan ko si Miss Bai. Huwag kalimutan ang ating kasunduan. Ang anak ko, nasa kamay ni Gumingyang. Nasa akin ang buhay niya. Kung magmamatigas ka, huwag mo akong sisihin. Sisirain ko ang kasunduan. Anong kasunduan? Nagkita na ba kayo noon? Anong nangyari noon? Sabihin mo. Gusto mo talagang malaman? Sabihin. Noon. Nalaman ng lolo mong pakakasalan mo ako. At hinanap ako. Tumigil ka. Siya ba, gusto niyang ilabas ang mga sikreto noon? Binigyan niya ako ng malaking halaga. Para subukan ako kung karapat dapat ba. Sayang. Di ko alam na ikaw pala ang tagapagmana ng Gyu Group. Kaya kinuha ko ang pera. At iniwan ka ng walang duda. Pumunta siya ngayon. Para babaan lang ako na lumayo sa'yo.
Kaya pala, ang dahilan ng pag-alis mo noon. Sabihin mo na, magkano ang binigay ng matanda? 300,000. 300,000. Sa paningin mo, 300,000 lang ang halaga. Ako ayokong maghirap kasama ka. Masaya ka naman, ngayon di ba? Dapat ba kitang pasalamatan? Wala ka bang pagsisisi? Wala talaga. Pero ako nagsisisi. Nagsisili akong nagmahal sa babaeng katulad mo. Umalis ka. Ming Yang. Ang babaeng ito. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Ang matanda. Ayokong may manghimasok sa ating relasyon. Pati ikaw. Bakit hindi mo magawa ng maayos? Paumanhin po. Paumanhin. Ako po ang may kasalanan. Babaguhin ko agad. Gusto mo pa bang magtrabaho? Nasaan ang kape ko? Lumamig na ang kape. Paano ko iinumin? Bumili ka ulit. Sobrang lakas mo naman. Sino ka ba? Nagtuturo ka sa akin? Bay. Assistant Wang, bakit ka narito? Nahanap ko si Inabay. Si MS, bye. Bagong sekretarya ni President Yu. Kailangan niyang tulungan para sa trabaho. Bay. Ang mga dokumentong ito, pakibigay pagkatapos ng trabaho. Palay tauhan ni President Go, pasensya na. Ano, tauhan ni President Q. Isang babaeng, gumagala lang para mangakit ng lalaki. Ju Ailey. Bakit andito ka naman? Huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Sampalin niyo siya. Makinig kayo, ako ang tunay na nobya ni Gumingyang. Ang gusto ko, gusto niya rin. Kapag nagalit ako, bukas lahat kayo aalis dito. Kaya kung ano ang sabihin ko, sundin niyo. Sampalin niyo siya. Sabi ko na nga ba, mukhang, hindi marangal na babae. Una ako. Di sumampal, umalis. Pakitawag si Bayranran para magdala ng kape. Ano ang nangyari? Ipaliwanag mo sa akin. Wala nang paliwanag na kailangan. Ito ang kumpanya ni Ig. Hindi ba't ikaw, sinadyang nagplano nito, hindi ba't ikaw, naglagay kay Du Ailey? Ano ang ibig mong sabihin? Gumingyang. Gusto kong makita ang mga bata. Pahintulutan mo akong makipagkita. Sige na. Hindi mo pa lang ba sila nakita? Gusto kong makausap sila. Matagal na akong hindi nakapag-usap ng maayos sa kanila. Ano kung hindi ako pumayat? Mamamatay ako. Gumingyang. May gagawin ako mamayang gabi. Kaya 30 minuto lang ang mabibigay ko. Hintayin mo ako sa baba ng 6 oras 30 minuto. Pag dumating na ang oras at wala ka pa rin, hindi kita maghihintay. Run. Pwedeng. Tulungan mo ako. Pasensya na, may iba pa akong gagawin. Pakiusap. Pakiusap. Ako ang may kasalanan dati. Tulungan mo na ako ngayon. Pakiusap. Dito ba? Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Pakawalan niyo ako. Ma. Xiaoya. Xiaoya. Huwag kang matakot. Sasagipin ko kayo. Mag-ingat ka. Ilalabas kita ni Mama.
Ikaw, huwag mo akong sisihin. Kailangan kong protektahan ang sarili ko. Kasalanan mo kasi nagtiwala ka sa maling tao. Huwag matakot. Sagipin kayo ni Mama. Huwag kang matakot. Huwag matakot. Xiaoya, Xiaofeng, halika, tara na. Bilisan nyo, alis na tayo. Du Eli, bakit mo kinuha ang anak ko? Kung gusto mong mabawi sila, linisin mo muna ang kubetang ito ng husto. Huwag kang masyadong makapal. Ako ang makapal. Nung ikaw ang may kabit, hindi mo naisip sobra ka na. Nung pinapalo mo si Mingya, hindi mo ba naisip na sobra ka na? Naghanap ka pa ng dalawa para linlangin si Mingya, hindi mo alam sobra ka na? Bilang fiance ni Mingyang, dapat kitang turuan. Sobra ba ako? Ako, ikaw pa ang lakas. Tigilan mo yung panggap na inosente, walang epekto sa akin. Mas mabuti pa, magmadali ka nang, linisin mo yung inidoro, at dalhin mo na agad ang dalawang mukhang bagay sa'yo, ang trabahong ito Lahat ng nalinis ko na, pwede na ba akong umalis? Ganoon ba? Titiyakin kong maigi. Uminom ka ng tubig sa inidoro, para makasiguro ako. Du Ailey, nababaliw ka na ba? Kung hindi ka inom, ipapainom ko sa anak mo. Bibilang ako hanggang 3. Tumigil ka na. Iinom ako. Bibigyan kita ng 3 segundo. Tama na. Inumin ko. Itatala ko itong maigi. Si Jens, bay ay masigasi sa kanyang trabaho. Mga masamang babae, huwag ninyo kaming apihin. Tibayan mo. Magpakatatag ka. Sabihin. Sasabihin ko sa'yo. Hindi ko balak na hayaan. Kayong na umalis. Xiaofei. Xiaoya. Anong ginagawa ninyo? Mingyang. Ang babaeng ito, nagtaksil siya sa kumpanya. Ako na ang bahala sa kanya. Paano nasugatan ito? Tumupad ako sa utos, dinala ko ang bata ng maayos. Nagnakaw siya ng dokumento, sinadya niyang saktan ang bata. Ginamit ang pagpapagamot para makapagdala ng dokumento palabas. Buti na lang nahuli ng mga tauhan natin. Gusto mo ng mga dokumentong ito para hanapin si Zhao Zero. Hindi ako. Gusto mong ipambarter ng mga dokumentong ito. Katayuan. O posisyon sa tabi niya. O baka naman, pangarap mong maging mayamang asawa ng Zhao. Wala akong. Wala. O ang taong mahal mo. Nanonood ka pa ba? Pababagsakin ko ang pamilya Zhao. Hindi ko siya mahal. Ako. Nagtatanggol pa rin sa kanya. Ito ba ang dahilan kung bakit mo gustong kunin ang bata? Akala ko pa naman, mahusay kang ina. Pero ngayon, sa paningin mo, siya lang ang mahalaga. Kunin niyo ang bata. Huwag ninyong kunin ang anak ko. Ibalik ninyo siya sa akin. Ang babaeng ito, ikaw na ang bahala dito. Anong balak mo? Tumutulong sa inuman. Hindi mo ba nakikita? Noong una, hindi ba't ito rin ang ginamit mong paraan para lumapit kay Mingya? Inutusan ka ni Mingyang na sundin ako, kaya magpakabait ka. Huwag mong kalimutan ang anak mo na nasa poder namin. Hanggat maayos ang pag-aasikaso sa client, ligtas ang anak mo. Magsaya ka naman. Direktor Wang, HMM. tagay tayo sa inyong karangalan. Sige. Ako, huwag mong sabihin, may allergy ka sa alak. Malaking tulong ang ginawa ni Direktor Wang. Isang basong alak lang naman. Isipin mo ang anak mo. Direktor Wang. Ang lakas uminom ni Miss Bai. Anong nilagay ninyo sa alak? Direktor Wang, may iba pa akong lakat. Mukhang may allergy si Ranran sa alak. Ikaw na bahala, magbantay sa kanya. Siyempre naman. Pasalamatan mo si Mr. Go sa Red Along ito.
Bitawan mo ako. Binibini. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tatakas ka? Boss Go, nandito ka na pala, boss. Umalis ka rito. Kung talagang ipinaubaya mo na ako sa iba, bakit mo pa ako sinagip? Ming Yang, anong ginagawa mo rito? Huwag kang magkamali. Hindi ko siya pinilit sumama sa inuman. Siya mismo ang nagsabi, gusto niyang makabayad agad, kaya nag-volunteer siya. Samahan si Boss Wang sa inuman. Totoo ba ang sinabi niya? Kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit mo pa ako Ming Yang, huwag kang maniwala sa kanya. Ganyang klaseng babae, ginagamit ang ganyang itsura. Panlilin lang sa mga lalaki. Dula Ele, akala mo ba tanga? Tito, ibibigay ko na lahat ng candies ko sa magiging masunurin na ako. Pwede bang huwag nyo kaming ikulo sa banyo at huwag ninyo pabayaang bugbugin pa si Xiaofeng. Ming Yang, siya at ang bata, nagsabuatan para lokohin ka. Sinabi ko na. Huwag mo akong tratuhin na tanga. Gusto mo bang isa-isahin ko ang mga katotohanan? Kahit na niloko kita, ano magagawa mo? Huwag mong kalimutan ang babaeng iyon. Ayaw na niya sa'yo. Tumakbo siya sa ibang lalaki. Ming Yang, ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Ang aming dalawa, walang dapat makialam. Pero mahal kita eh. Hindi kita mahal. Hindi ka tumitingin sa daan? Wala ka bang sasabihin sa akin? Huwag mo na akong gambalain. Tumingin ka sa daan. Ranyan. Anong ginagawa mo? Guming Yang. Pagod na ako. Ranyan. Bumaba ka. Bumaba ka sa tulay. Guming Yang. Hindi na kita mahal. Ranyan. Yan. Hindi pa nagigising si Emabay. Boss Gyu, anong ginagawa mo? Boss Gyu. Huwag kang bababa sa kama sa kondisyon mo. Dapat makita ko si Bayan yan ngayon. Boss Gyu. Boss Gyu. Hindi ikaw yung matandang lalaki noon. Paano ka nakakapagpakita ng mukha dito? Bakit mo ako hinaharangan? Alam mo ba, siya yung kumupop kay Bayan yan noon, baka nagkakamali ka. Kamalian. Resulta ng honor test, nakasulat ng malinaw. Anong pagkakamali ko? Pero siya ang tatay ni Yan. Impossible. Ako talaga ang tatay ni Ranran. Noong panahong iyon, kami ni Ranran ang nagkasabuat para lokohin ka. Bakit? Paano naman ang bata? Ang batang ito ay iyong anak. Nang panahong iyon ni Ranran, buntis na siya. Ngunit nagkasakit ka ng dugo. Dumating ang lolo mo. Sabi niya kung hindi ka iiwan, hindi ka pagagalingin. Si Ranran para mailigtas ang buhay mo. Napilitang iwan ka. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ang ginawa ni Ranran noon ay para sa'yo lahat. Kung totoo talaga ito, bakit nang muling magkita tayo, hindi mo sinabi sa akin? Kailangan mong magpalit ng dugo at mag-dialysis. Pinagbantaan niya si Ranran kung sasabihin sa'yo, papatayin ang supply ng dugo, mamamatay ka. Impossible. Hindi ito ang totoo. Niloloko niyo lang ako, di ba? Sinadya niyong dayain ako, hindi ba? Wala kang karapatan na mahalin ka ni Ranran. Ranran. Bakit mo ako niloko? Bakit mo itinago sa akin? Gago. Ang Gu family, matagal nang nasa kontrol ko. Niloloko ka lang ng matanda. Kapag nagising ka na, magkasama na tayo. Sabay tayong aalaga sa ating anak. Ranran.
Run, gising ka na. Uwi na tayo sa Gu family. Magsimula tayo muli. Gumingyang. Hindi na kita mahal. Bitawan mo ako. Bitawan mo na ako. Ran, nagkamali ako. Hindi na kita pakakawalan muli. Pwede ba? Guminyan. Bitawan mo siya. Huwag kang makialam. Ang usapin ni Ran ay usapin ko rin. Kapag nagsalita ka pa ng isang salita, ipapabangkarota ko ang inyo. Ang aming pamilyang Zhao, hindi katulad ng inyong Gyu kahit mawalan ako ng lahat. Hindi kita papatay na saktan si Ran. Alis na tayo. Ang ginawa mo sa kanya noon, wala kang karapatan na panatilihin siya sa piling mo. Huwag kang makialam sa amin. Tama na. Gumingyang. Tapos na talaga ang lahat sa atin. Habang nasa akin ang bata, ako ang ama, ikaw ang ina. Ang ugnayan natin, hindi kailanman magwawakas. Ngayon ginagamit mo lang ang bata para takutin ako. Dapat kang manatili sa piling ko. Bitawan mo ako. Ibaba mo ako. Gumingyang. Gumingyang. Kung dinala mo na ang babaeng ito, pabalik sa Gu family, paano naman ang aming Du family? Sa sitwasyong ito, Ikakansela ang kasal. Si Ran lang ang pakakasalan ko. Nanay, kailan tayo makakauwi? Hindi na kayo uwi. Ito na ang tahanan nyo. Dahil ako na ang inyong tatay. Ako at si nanay, mag-aalaga sa inyong mabuti. Hindi ikaw ang aming tatay, si Papa Zhao ang gusto namin. Hindi niya kayo tunay na anak. Ayaw kong maging tatay mo ako. Ganito mo sila tinuturuan. Tinuruan mong tawaging tatay ang iba. wala namang pagmamahalan kayong dalawa. Kung ayaw mo sa amin, payaunin mo na kami. Ganito ka, nagsisikap na iwan ako, ganoon ba? Wala kang dahilan para sayangin ang oras mo. Akala mo wala akong paraan. Para bantayan sila. Bitawan mo ako. Nanay. Pakawalan mo si nanay. Kung wala silang pagmamahal sa akin, magkakaanak na lang tayo, sama-sama nating palalakihin, para magkaroon ng pagmamahalan. Guminyang, nababaliw ka na ba? Nababaliw na ako sa pagmamahal sa'yo. Mula noon ng 6 na taon, lalo akong nababaliw. Pakawalan mo si nanay. Guminyang, wag mo akong papaghinalain. Ano ngayon? Basta manatili ka sa piling ko, wala akong pakialam. Ganyan ka ba kasuya sa akin? Hindi kita hahayaan kung ayaw mo sa akin. Bakit ka sumama sa iba? Bakit? Ran. Ano pa bang kailangan kong gawin para patawarin mo ako? Mingyang, bakit ka nag-iinom mag-isa? Samahan kita. Du Eli. Umalis ka. Mingyang, sa puso mo ba siya lang ang nandyan? Kailan mo kaya ako mapapansin? Wala akong interes sa'yo. Gumingyang, lahat ng gusto ko mula pagkabata ay nakukuha ko. Magiging akin ka rin. Mingyang, samahan na kita. Nasaan ang alak? Narito ang mga inumin. Mingyang, lasing ka na. Ihahatid kita. Mingyang, Ran. Ran, bakit mo ako iniwan? Mahal na mahal kita. wala, hindi ka pababayaan ni Ranran. Tara na, isasama ka niya pa uwi. Ran. Mingyang, Hindi iyon si Ran. Du Eli. Anong ginagawa mo rito? Mingyang, lasing ka kagabi. Nagkaroon tayo ng relasyon. Impossible.
Ito ang peklat ng halik mo. Minyang, Ranran. Hindi totoo. Guminyang. Noong nagkaganon talaga tayo, hindi mo ito itata. May kasunduan tayong pakasal. Hindi mo ito maikakansela. Lumabas ka. Sabi ko umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi kita gagambala. Kay Du Aili. Ranran. Ikaw pala. Ranran, huwag kang umalis. Malaking pagkakamali lang. Akala ko, Ano na pagkakamali? Akala ko may nangyari sa inyo ni Du Aili na may relasyon kayo o akala ko may kasunduan na kayong magpakasal. Kung ganoon ang relasyon nyo, bakit mo ako ginugulo? Bakit ako pa ang hinahabol mo? nagkataon lang kahapon ng gabi. Hindi ko siya kailanman nagustuhan. Nakita kong niyakap mo siya pumasok sa kwarto. Huwag mo na akong lokohin. Mahal na mahal kita. Bakit mo ako iniwan? Lasing lang siya. Ganyan siya lagi. Pag lasing, naglalambing. Tara na. Nanonood ka lang. Ano pa ang gagawin ko? Wala naman akong karapatan. Guminyang, nakalimutan mo ba? Siya ang tunay mong nobya. Ako'y libangan lang bago ikasal. Lihim na kalaguyo. Wala kang balak na magsimula ulit tayo. Sinabi ko nang hindi na kita mahal. Kahit sino pa ang, wala na akong paki. Sino ba ang mahalaga sa'yo? Zhao Zirong. Ayaw mong magsalita. Tumango ka na. Bayranran, makinig ka. Kahit gusto mo siya. Hindi kita pakakawalan. Dito ka lang sa tabi ko. Mga kayong lahat, ayaw naming makipaglaro sa'yo. Hindi kami. Nanay, may nambubuli sa akin. Saan galing to? Nang ahas pang bulihin ang anak ko. Sobra na kayo. Grabe na, ang kindergarten na ito ay amin. Kapag hindi ako nasiyahan, sasampalin kita. Tumigil kayo. Ay, Ginoong Gu, bakit po kayo nandito? Nabalitaan kong itong daycare ay sa inyo pala. Asawa ko po ang nagpaandar para sa pamilya Gu. Nandito rin po ba ang anak nyo? Silang dalawa ang mga anak ko. Ano? Mga anak pala sila ng pamilya. Narinig ko lang kanina, may tumatawag sa kanilang. Hindi sila. Ako talaga ako ang Ginoong Gu. Pakiusap po, patawarin nyo kami. Nakakasama po ang bibig ko. Kung gusto mong palayasin, mga anak ko dito, palalayasin ko rin ang pamilya niyo sa Haicheng. Hala, huwag po, Ginoong Gu po, ako po ang may kasalanan. Huwag po sana, Ginoong Gu, Dalhin na sila. Ginoong Gu, Gu. Nanay, Ikaw ba ang tatay namin? Hindi siya tatay. Ikaw ba ang tatay namin? Hindi siya ang tatay ninyo. Nakasulat sa pagsusuri, maliwanag sa dokumento, malinaw na nakasulat, ako ang tunay nilang Guminyang. Huwag mong isiping pagpapanggap lang. Ang pagiging mabuti sa kanila ay makakapagbayad sa lahat ng nagawa mo noon. Huwag mong kakalimutan. Ikaw mismo nagsabi. Isang malaking pagkakamali lang noon. Ano ba talaga ang dapat? Kung paano kita mapapatawad? Hindi kailanman. Kung ganito nga lang, Assistant Wang, dalhin mo sila palayo. Nagnanakaw ka na naman ng mga anak ko. Anong nakaw ang sinasabi mo? Ako ang kanilang ama, may karapatan rin akong alagaan sila. Xiao Feng at Xiao Ya, sumama kayo sa tatay pauwi. ayaw namin sa'yo. Ayaw naming maging tatay ka namin. Gusto naming makita si Papa Zhao. Mas gusto ko rin si Papa Zhao. Si Zhao Zirong na naman. Mukhang pinabayaan kong maging masyadong komportable ang Zhao family. Huwag mong galawin si Zero. Inagaw niya ang babae ko, pinapatawag pa siyang tatay ng mga anak ko. Bakit ko siya palalampasin? Guminyang pakiusap. Huwag mo siyang saktan. Marami na akong utang sa kanya. Kahit ano ng utos mo, susundin ko basta. Assistant Wang, dalhin mo na sila. Kung ganon, mag-aanak ka ulit para sa akin. Ganito ba talaga ang pagkamuhi mo? Si Zhao Zirong ba, ganito rin ang pakikitungo mo? Huwag mong kakalimutan, ikaw ang nangangailangan sa akin ngayon. Kung gusto mong patawarin ko siya, sumunod ka ng maayos sa akin. Bakit ka tumatahimik? Ang
pagsama sa akin ba, napakasakit para sa'yo? Boss Gyu. May nangyari sa mga bata. Doktor, kumusta ang kalagayan ng anak ko? Natukoy namin sa bata. Ang sakit sa dugong hemolytic. Kailangan ng karagdagang pagsusuri. Ganoon din ba sa kondisyon ko noon? Noong mga panahong iyon ni Ranran, buntis na siya. Pero ikaw ay nagkasakit sa dugo. Pumunta ang lolo mo. Sabi niya kung di tayo maghihiwalay, hindi kanya pagagamutin. Ranran, para mailigtas ang buhay mo, kailangan nating maghiwalay. Paano nangyari ito? Paano na si Xiaofei? Ranran. Huwag kang matakot. Alam ko. Sa pagitan nating dalawa, marami pang hindi pagkakaunawaan. Hindi mo pa ako napapatawad. Pero, ang kalusugan ni Xiaofeng ang pinakamahalaga. Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko lahat ng kayamanan ko para mapagamot siya. Huwag kang matakot. Okay. Seryoso ka ba? Natutulungan mo siya? Matagal na kitang sinabihan. Anak mo siya at anak ko rin. Ranran. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sabay nating alagaan siya. Okay. Tagapangulo Bai. Nahanap na ang batang Gina. Bakit kayo nandito? Kung hindi ako pupunta, manonood lang ako. Nadalhin dito ang babaeng ito. Saan ka namin? Paalala ko sa'yo. Ang asawa mo ay si Doailey. Hindi ako pakakasal sa kanya. Tanging si Bayranran ang nais kong pakasalan. Mingyang, hindi mo maaaring pakasalan si Bayranran. Dahil sa tiyan ko, ay may anak ta. Yamang si Doailey ang nagdadalang tao ng anak mo. Alagaan mo siya ng maigi. Ranran. Wala akong relasyon sa kanya. Maniwala ka sa akin. Nakita ko mismo noong araw na iyon. Naniniwala ka bang maniniwala ako? Ranran, huwag kang aalis. Ang sakit ni Xiaofeng. Napagkasunduan natin na mag-aalaga tayo sa kanya ng magkasama. Ang sakit ni Xiaofeng, tanging ang pamilya Gu ang makakagamot. Ginagamit mo na naman ang bata para takutin na. Dati sinabi mong magtutulungan tayo. Akala ko nagbago ka na talaga. Nais ko lang na mapigilan kang umalis. Mingyang, paano naman ang sanggol sa tiyan ko? Anong balak mo? Maaari kong payagang manirahan ang babaeng ito sa pamilya Go at gagamutin ng batang iyon. Ngunit, ang babaeng ito ay hindi karapat-dapat sa aming pamilya Go. Ikaw ay kailangang pakasalan, si Doailey. Huwag kang mag-alala, Ginoong Gyu. Alam kong mababa ang estado ko. At hindi karapat-dapat sa inyong pamilya. Kapag gumaling na si Xiaofei, aalis na ako kasama ng anak ko. Ranran. Mingyang, si Bayranran, wala ka talaga sa puso niya. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa iyo. Mingyang, huminahon ka muna. Uminom ka ng tubig. Noong nasa bar tayo, ganyan mo ako binigyan ng droga, hindi ba? Yamang hindi naniniwala si Guminya na tayo ay nagtalit. Gagamit na ako ng ibang paraan. Aray, ano nang nangyari kay Xiaoya? Itinulak niya ako. Gusto niyang patayin ang anak ko. Mingyang, ang sakit ng tiyan ko. Nanay, hindi ko siya itinulak. Nahawakan ko lang ng mainay. Gumingyang, naniniwala ka kay Xiaoya? Anak mo ang umitlog sakit. Gusto niyang pumatay ng sanggol ng pamilya. Kung may mangyaring masama sa anak ko, pananagutan mo at ng anak mo to. Ranran. Nanay, dumudugo ka. Doktor, kumusta ang pasyente? Paumanhin, hindi na namin. Na-save ang sanggol. Anak. Buntis si Ranran. Ilang buwan na? Mahigit 2 buwan. Director Gyu. Ito po yung ipinagawa ninyo na imbestigahan noong una. Kumusta na? Mukha na akong lubog, di ba? Sa inyong dalawa ako nagsasalita. Babalaan ko kayo. Kapag nagtanong ang mga, sabihin niyong nagpakawala ako. Mahina pa ang pangangatawan.
Ang katotohanang di ako buntis. Kung may magkakalat ng balita, hindi ko kayo patatawarin. Sino ang di patatawarin? Minyang. Pasensya na. Nawala ang sanggol. Nag-miscarriage si Ranran. Bakit siya nabuntis? Minyang. Maliwanag na ayaw nila. Saan ka ng Gyu? Kaya pinag-miscarriage. Kaming dalawa. Sadya niya yon. Minyang. Ipaghiganti mo ang anak natin. Minyang. Namatay ang lahi ng mga Gyu. May dapat isakripisyo. Pero hindi si Ranran. Kundi ikaw, Du Aili. Minyang. Nagkakamali ka sa akin. Maling hinala. Assistant Wang. Akala mo ba tanga? Paglalagay ng droga, mga ebidensya ng peking pagbubuntis nandito, pati pananakit mo sa kanya, lubusan ng naimbestigahan. Ano ngayon kung ako? Kung hindi dahil doon, dapat tayong dalawa ay magkasama na sana. Ang kapal ng mukha mo. Mga tauhan. Galaw. Anong balak mo, Gumingyang? Huwag mo akong galawin. Ako ang anak na babae ng pamilyang Su. Kapag ginawa mo to sa akin, paano ka magsusumbong kay Lolo Gu? Ang pamilyang Du, hindi ko sila pinapansin. Tungkol naman kay Lolo Gu, panahon na para magretiro. Gumingyang. Bitawan mo ako. Riran, gising ka na. Tatawagin ko ang doktor. Nawala ba ang anak ko? Pasensya na. Ako ang nagkamali. Pero, nalutas ko na si Du Aili. Pagbalik mo sa pamilyang Gyu, wala nang mananakit sa'yo. Gumingyang. Nawala na ang bata. Pakawalan mo na ako. Riran, Gumingyang. Wala nang pag-asa sa atin. Hindi na kita mahal. ang bata. Kailangan ni Xiaofeng ang pamilyang Gyu. Hindi ka pwedeng umalis. Hanggang ngayon, ginagamit mo pa ang bata. Tama. Hindi kita paalisin. Kahit gamitin ko lahat ng paraan, kahit kamuhian mo ako. Hindi kita pakakawalan. Gusto mo ba akong patayin? Sino ang nanggigipit sa apo ko? Lola Bai. Run. Lola, uuwi na tayo. Lola, Run. Ako talaga ang lola mo. Noong una. Nag-away kami ng nanay mo. Kaya umalis siya sa bahay. Hindi ko siya matagpuan, ni kumusta man lang. Hindi ko inakala. Hindi na siya makababalik. Run. Alam ng lola mo, ang hirap na dinanas. Pero na. Isasama kita pa uwi. Binatang. Kahit lolo mo ang nasa harap ngayon, wala siyang kwenta sa akin. Dadalhin ko ang apo kong babae. Walang makakapigil. Mayordomong bike. Babalaan kita. Kalagayan ni Ranran. Alam ko na. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Sa sakit ng bata, ang aming angkan. Ang may kakayahan. Maghanap ako para kay Ranran. Nang higit na nararapat. Run. Uuwi na tayo. Lola, Opo. Tara na tayo. Hindi ba't si Miss Do ito? Bakit ganyan na siya? Nakaaway daw ang pamilya. Hindi lang, pati kay Miss Bai. Nakakaaway niya ang mga angkan ng mga bayan. Wala tayong magagawa. Si Lola Bai ang nawawalang apo. Solo Heng tagapagmana. Bai Ranran daw ang pangalan. ano? Sino raw ang tagapagmana? Bai Ranran daw. Impossible. Paano naging si Bairanran ang tagapagmana? Balita na yan sa lahat. Tingnan mo sa internet para malaman mo.
Bayran Ran. Siya ang tagapagmana. Bakit siya? Anong karapatan niya? Ibigay mo sa akin ito. Nahihiya ka ba sa akin o nagmamayabang ka? Alam kong mahal mo si Ranran. Pero kayang-kaya ko siyang mahalin. Ibinibigay ko ito sa'yo, para lang malaman mo. Mula ngayon, ako na ang bahala kay Ranran at sa dalawa niyang anak. Hindi ka niya mahal. Basta si Ranran ang nasa piling niya. Sapat na ako sa tabi niya. Ito ay pag-ibig na pambihira. Muling imbestigado ko ito. Ito yung kay Ranran noon na ipinagsangla niya. Alaala ng ina niya ito. Iabot mo na lang sa kanya. Hindi na ako dadalo sa kasal niyo. Ayaw niyang makita ako. Ranran. Ang ganda mo talaga ngayon. Paumanhin. Sensya na. Ako ang nagmamadali. Dapat pala hinay-hinay. Nay, ang ganda mo talaga. Ikaw na muna ang mag-ayos. Aalis muna ako para asikasuhin ang bisita. Esan. Nay, masaya ka ba sa kasal mo? Basta masaya kayong dalawa. Masaya na ako. Nay, kung masaya ka, bakit di ka ngumiti? Nay, pakakasalan mo ba si Daddy Jack? Mula ngayon, siya na ang tatay niyo. Mahal mo ba si Daddy Jow? Sabi mo kasi, kasal dapat sa taong mahal na mahal. Bayran Ran. Pakakasalan mo na si Zhao Zero. Mabuting tao siya. Dapat masaya ka. Bayran Ran, mamatay ka na. Ju Ailey. Anong gusto mong gawin? Bitawan mo ako. Sabihin. Ang patalim kong ito. Sa mukha mo, anong disenyo kaya ang iguguhit? Ano talaga ang balak mo? Anong gusto kong gawin? Ginantihan ako ni Gumingyang dahil sa'yo. Sinira niya ang aming pamilyang Du. Tinulungan kita. Ay para lang, gantihan si Gumingyang. Tapos na kami niyan. Ganoon ba? Tapos na ba o hindi pa? May intindihan mo rin. Du Ailey. Pakawalan mo siya. Huwag kang gagalaw. Ako ang may gawa ng lahat sa pamilyang Du. Kung may problema ka, sa akin ka humarap. CJ, lumuhod ka sa harap ko. Gamitin mo yung kutsilyo sa harap mo. Maghiwa ng malalim. Kung hindi, hindi ako responsable. Ang patalim kong ito ay hahawak kay Bayran Ran. Huwag. Huwag mo siyang galawin. Gumingyang. Huwag. Aray. Huwag. Gumingyang, mas malalim pa, kulang pa. Tama na ang paghiwa, huwag kang gagalaw. Okay lang ito, Ranran. Ito ay utang ko sa'yo. Sapat na ba? Pakawalan mo si Ranran. Gumingyang, hindi mo ba alam? Na sa ganitong kalagayan, pakakawalan ko pa si Bayran Ran. Maihahayaan ko pa ba si Bayran Ran? Mingyang, nasugatan si Mingyang.
Ayos lang. Ito na ang araw ng inyong tagumpay. Naghihintay pa ang pamilya niyo. Umuwi na kayo. Alagaan mo siya. CJ. Papadalahan ko siya. Papuntang ospital. Umalis na tayo. Hala. Papatayin kita. Minyang. 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 Minyang, kumusta ka? Ranran. Bakit? 6 na taon na. Hindi kita kayang pigilan. Guminyang. Gising ka na.